O, anong sabi ni Manny Pacquiao, kapatid na Gabriel? O, klarong-klaro. Patawarin daw siya ng Panginoon, pero hindi daw talaga yung totoong pastor. Kayo umalis ng Pilipinas na in-expose nyo ito at si Pastor Quiboloy, inakusahan din kayo. At sinabi nga niya, meron rin kayong proyekto sa Sarangani na may presyong 3.5 billion pesos. Kumbaga, ito ay akusasyon na questionable rin ang mismong pagkakagawa nyo sa proyektong ito. And the accusation is there's also overpricing and accusations of possible anomalies dito sa proyektong ito. Unang-una, what do you plan to do with that accusation of Pastor Quiboloy now that you are back in the country? Unang-una, Karen, salamat sa pag-mention na issue na yan. Alam mo, patawarin ako ng Panginoon pero hindi po talaga yung totoong pastor. Kasi gumagawa siya ng mga fabricated story. O yan ha, tigilan na natin muna ha. Oo, at katulad ito, nung mga napapanood nating mga viral videos tungkol nga sa mga tauhan ni Quiboloy na nanghihingi ng pera sa labas ng bansa. O ito, katulad nito, panoorin natin. What's that? What's this? Victim Trust Fund. What's this all about? From the Victim Trust Fund. From KGC. What is KGC? Children's J Foundation. I'm sorry? From the Children's J Foundation. Grabe ang tanong, anong ibig sabihin ng KJC? Ang sagot ni Children's Joy Foundation. Ano ba ang children? Letter K ba nagsisimula yung children? Naku, grabe talaga magpalusot itong yung kanilang puno, sinungaling, pati yung mga members nagsisinungaling din. Kaya nga diba? Kasi manggagasolina lang yan. Diba yun yung napanood dati nun, Paburdok? Pinanggagasolina lang yung nakukuha dyan sa, sa KJC. Kapal ng mukha. Oo, tapos yung problema, tinanong, saan yan? Ano bang ibig sabihin ng KJC? Yung sagot niya, Children's Joy Foundation. Ibig sabihin, yung children nagsisimula sa letter K, diba? Tapos yung foundation nagsisimula sa letter C. Diba ganun yun? Ay, grabe talaga. Manluloko. O, diba? O, tuloy natin. I'm sorry? Children's J Foundation. What is the meaning of KJC? Victim Trust Fund. Oh, hindi niya kayang sagutin. Nang diretsahan yung tanong, di ba? Oh, di ba? Grabe. What is KJC? Children's Joy Foundation daw, eka. Ano ba naman yan? Manloloko yan. O, tuloy natin. Ito pa, the Children's J Foundation. No, KJC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ. Ayo! Huli! O, tuloy natin. So you are from Mr. Quiboloy, Pastor Quiboloy, yeah? Yes or no? Yes. Well, this is under the Children's J Foundation. So do you have a permit for that? To where? Where's your permit? Can I have your permit? No, your permit. What's your name? Alright. So your permit, please, sir. Do you have any permit to show it to me that you are allowed to ask donation? This is from the Philippines, right? Yes, sir. This is the victim of flash flood that was 3 years ago. Then until now, you are asking here. Is that correct? Yes, sir. Collecting for London. Now, where is your permit? Can you give me your permit that you are allowed to do that here? This day, for this day. I'm sorry? For this day. For this day? What do you mean for this day? To allow to Kuya, hingi ng permit. Pilipino ko ako. Pilipino ka din. Asan po yung permit ninyo? So wala, sir. Wala, kasi nga pinutusan kayo ni Pastor Quiboloy habang nagpapahinga siya sa Davao. Pinapayaman niyo si Pastor Quiboloy. Sa Japan, naan po kayo sa Japan na nag-viral kayo sa Japan, hinihingan kayo ng permit, wala rin kayong permit. Wala kang may papakita sa akin, kuya. Huwag niyong pagyamanin. Kung ako sa'yo, payo ko sa'yo,
magsuri ka kasi si Kibuloy bula ang propeta yun. Ano ha? Nung kumandidato sa presidente yung hinulaan niyang mananalo magiging presidente, sino yun? Pero ang nanalo si Pinoy, di ba? Di ba? Kasi wag maniwala kay Kibuloy. Kung ako sa'yo, payong kabayan, payong kapatid, inayayaman mo si Kibuloy habang ikaw nagpapagod dito, si Kibuloy na naman, ha? Ayaw niya, umaalis. Oh, diba? Ouch! Ouch! Tinapakan yung ego. Oh, diba? Oh, yan ang problema. Basta panatiko na. Ipinapaharap na yung mga ebidensya. Ayaw pa rin maniwala. Oh, yan ang mga panatiko. Diba, Brother Gabriel? Buti nga, ganun lang ginawa sa kanya eh. Eh kung talagang may kaalaman sa batasin, baka ka na-report pa yan sa authority sa airport. Diba? Diba? Oh. Ngayon, kapatid na Gabriel, dahil yan na nga ang ating tinatalakay, ipakita ko lang sa screen ha. Itong pahayag nung napanood natin kanina na abogado, grabe pa rin yung paniwala nung abogado niya. Wala talaga daw kasalanan si Kibuloy. Ito, basahin natin yung nakalap natin. I-flash ko na lang sa screen, kapatid na Gabriel. Ito. Ayan. Ito siguro, ito na lang gagawin natin. Basahin mo nga ito. Ito po yung sabi niya. Hindi ko lang ma-explain at length kung bakit believe ako na walang kasalanan si Pastor. Pero mag-research po kayo. Tignan niyo yung aming pleadings at sigurado ako you will be enlightened. And at the end of the day, you will realize that it's not good to judge outrightly the guilt or innocence of a man. Please be open-minded because one day, hindi mo alam, baka ikaw naman yung ma-unjustly accused. At baka lang, hahanapin mo pa ang pangalan ni Atty. Topacio, Atty. Torion, at Atty. Tolentino, at Atty. Elvis Balayan, at saka yung iba pang mga lawyer ni Pastor Kibuloy, who at one time became very controversial because according to you, we are defending a guilty man. No, Pastor Apollo C. Kibuloy is not guilty. He is innocent until we will prove that in court. Tatandaan ko yung pangalan nyo para di ko kayo lapitan. Diba? Si Atty. Torion. Ayan. Ano ata siya? Isa sa mga guro dyan sa Jose Maria College ni Kibuloy. Yan ang kanyang mga pahayag. Sige nga. Tingnan nga natin. Di ba? Iburuin mo kapatid na Gabriel. Nakita na natin sa video kanina, hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Ay nako, yung video kanina, itong lalaki. Isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Yan. Grabe, napakabait pa naman ni Kuya, pero parang grabe. Grabe talaga. Nautusan lang yan. Oo. Tapos si Kibuloy, nagpe-playing victim. Kagaya nito, playing victim kasi siya. Post niya sa post niya sa X. Anong sabi niya? Basahin mo nga, Brother Gabriel. The Father hears the cries of the oppressed at hindi ikaw yun. Diba? Yan ang kanyang pahayag sa X. Diba? Yung kanyang social media account. Grabe naman ito. Tapos, ito pa, yung isa sa mga akusado dyan sa kaso na ibinabaan na ng warrant of arrest. Naku, lagot talaga itong babae na nagsasabi na ayon sa ating mga napanood, Brother Gabriel, diba sabi natin, mukhang bugaw ata ni Kibuloy, Brother Gabriel. Si bugaw, tingnan nga natin. Ito, basahin natin ang kanyang pahayag, kapatid na Gabriel, ito, basahin natin. Okay, so according dito kay Jacqueline Roy, inspired by the life of Pastor C. Kibuloy, we are with you, Pastor, no matter what. Thank you for the perfect love that you have given us. Even when it hurts you deeply, yet your love remains strong, pure and kind. Know that through all of this chaos and everything, we love you even more. Siyempre, pastoral ka, diba? Lukuhin mo, lelang mo. Hindi ko nababasahin yung talata, di bagay sa kanila. Diba? Grabe naman talaga. Love you even more. Iba tuloy dating sa akin, love you even more. Tapos pastoral pa siya.
O, diba? Delikado yan. Meron akong naalala, Brother Gabriel, dahil tinalakay na natin yan, ha? O, diba? Isa sa mga biktima ni Kibuloy at sinisiraan niya doon yung senador, Brother Gabriel, na pastor din, si Senator Manny Pacquiao. Naalala mo ba yun, Brother Gabriel? Pinahiya niya yun. Hinamon niya pa ng debate. Oo, hinamunan pa ng debate. O, ito, merong nag-comment sa ating channel. Ito, sabi ni kapatid na, pakita na natin sa screen, ano? Yung comment ni Eduardo Villarin. Saan mga ito, kapatid na Gabriel? Sabi niya, karma sa pamamahiya niya kay Senator Manny Pacquiao noong eleksyon. Sobrang yabang, appointed son daw, pero hindi humble. Makasatanas ang ugali. Checkmate ka na, Kibs. Ayun, sabi ni kapatid na Eduardo Villarin, 8791. Oo. Ayan, palaging nanonood sa aking programa yan. At para mabigyan ng context yan, balikan lang natin, ay meron akong ipapanood sa iyo. Actually, hindi ito, ano nang ito, audio. Isang audio. Conversation sa kanila ni Karen Davila, sa kanilang programa dyan sa ANC. Pero yung ginawa natin, yung audio recording na lang yung kinuha. O, ito, pakinggan ninyong maigi, ha? Panoorin at pakinggan. Kayo umalis ng Pilipinas na in-expose nyo ito at si Pastor Kibuloy, inakusahan din kayo. At sinabi nga niya, meron rin kayong proyekto sa Sarangani na may presyong 3.5 billion pesos. Kumbaga, ito ay akusasyon na questionable rin ang mismong pagkakagawa nyo sa proyektong ito. And the accusation is there's also overpricing and accusations of possible anomalies dito sa proyektong ito. Unang-una, what do you plan to do with that accusation of Pastor Kibuloy now that you are back in the country? Unang-una, Karen, salamat sa pag-mention na issue na yan. Alam mo, patawarin ako ng Panginoon pero hindi po talaga yung totoong pastor. Kasi gumagawa siya ng mga fabricated story. O yan ha, tigilan na natin muna ha. O, anong sabi ni Manny Pacquiao, kapatid na Gabriel? O klarong-klaro, patawarin daw siya ng Panginoon pero hindi daw talaga yung totoong pastor. Nice. Diba? Nice. Boom! Diba? Ganun ang nangyari dyan. O, edi naman totoong pastor yan si Kibuloy na sa Diyos. Pastoran. Pastor siguro ng demonyo yan. Pwede. Diba? Tuloy natin, ha? Yung video na kinuha nila, yung pinalabas nila, building po yun nung maliit pa, bata pa ako, nung itinayo yun, 1996. Yung building na yun. At yung tunay na mga buildings na pinatayo natin ay hindi po nila kinunan, hindi po nila pinakita. Mga bagong building po. At yung 3.5 billion po, hindi po yan doon sa Sarangani. Ang halaga ng project lang po doon sa Sarangani is nasa 300 to 500 million lang po. Yung 3.5 billion po, project po yan nila pagkakalam ko under kay Senator Bongo doon sa Bataan. Sa sports po yan. Hindi po yan doon sa Sarangani. Ito si Kibuloy po pumapasok o gumagawa ng issue na hindi po niya alam. Dapat hindi siya makikialam sa gobyerno. Mag-focus na lang po siya para doon sa evangelist sa kanya mga disipulo na niniwala po sa kanya. Hindi po tama yung ginagawa niya at yan po ay pananagutan niya sa batas at plano ko po na mag-file ng kaso against him dahil po sa kanyang paglabag at gumagawa po siya ng kwento na hindi naman po totoo. At yan po ay pananagutan niya sa ating gobyerno, sa batas. Ayan. So yan po yung dating video actually na ginawa natin ng audio recording. Yun between Karen Davila at Manny Pacquiao, Brother Gabriel. Tungkol nga sa akusasyon dati ni Apollo Kibuloy sa kanya na itong si Manny Pacquiao ay corrupt daw na government official. Corrupt daw siya, sabi ni Apollo Kibuloy. Hinahamunan pa nga ng debate. O ito. Ngayon, merong sagot dyan yung best friend mo, Brother Gabriel, dun sa nangyaring incident.
Oo. Siyempre, di naman magpapatalo yung mama. O, eto, panoorin natin. Sabi ngayong araw, sinabi ni Senator Pacquiao na magsasampa po siya ng kaso laban sa inyo dahil sa pagpapakalat di umano ninyo ng fake news kaugnay sa isang itinayong gusali sa Sarangani. Dagdag din po niya na hindi po kayo isang totoong pastor at dapat ay tutukan na lang po ninyo ang mga miyembro ng inyong kongregasyon na naniniwala sa inyo. Ano po ang masasabi niyo dito, Pastor? Maganda to. Senator Manny, naintindihan ko naman na masakit yung sunod-sunod na pagkatalo mo. Yung sunod-sunod na karma mo. Sa PDP laban, tapos kay Ugas. Ang problema lang, public official ka. At ako ay isang private citizen. Yung mga tanong ko sa iyo is of public interest na dapat mong sagutin bilang isang duly elected senator or duly elected public official. Ang problema nga lang, yung mga sagot mo sa akin, puro personal. Personal na lumilihis ka sa issue. Noon pa, lumilihis ka na sa issue eh. Tayo, kung gusto mo, sa ring of public opinion, I challenge you to a very honorable debate about this issue. Inahamon kita, Senator Manny Pacquiao, sa isang marangal na debate. Pili ka kung saan, dito sa istasyon ng SMNI, o pili ka kung sino yung media outlet na gusto mong i-publish natin ito sa TV sa issue ng 3.5 billion na ikaw ang author at nagpasalamat ka pa kay Pangulong Duterte na pinirmahan niya ang bill nito. Ayan isa yan sa mga isyong dapat nating pag-usapan. Pangalawa, inahamon din kita sa isang marangal na debate na ikaw patunayan mong hindi ka tiwali at hindi ka sinungaling ayon doon sa sinabi mo. Na may panghahawakan kang dalawa, hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. And I will be on the negative. Patunayan mo yun. Pangalawang issue yan. Pangatlong issue, inahamon kita sa isang marangal na debate na patotohanan mong ako ay hindi totoong pastor. At patutunayan ko sa iyong ako'y totoong pastor. Tatlong issue ang ating pag-uusapan. Kung gusto mo, 3 gabi, sabay-sabay, magkasunod. Itong aking studio, ilalaan ko para sa debating yan. Tayong dalawa magharap. Pastor, sa isang Ayan, so yan yung sagot, kapatid na Gabriel, ni Apollo Kibuloy doon sa sinabi ni Manny Pacquiao sa programa nila ni Karen Davila. So nakikita mo, matapang si Kibuloy dito. Ngayon, saan na yung tapang niya? Diba? Yan ang ating point. Dati, matapang siya. Gusto daw magharap daw sa isang debate. Gagamitin pa daw yung studio ng SMNI. Ganun katindi. Ganun kayabang. Pero ngayon, saan na yung yabang niya, kapatid na Gabriel, nagtatago sa batas? Diba? Yan ang masaklap doon. Diba? Ang yabang-yabang mo eh. Ngayon, ano ka ngayon? Di, huhulihin ka na, hinahanap ka na ng batas. Diba? Ganun yun. Yan ang gusto nating sabihin. Ayan, So, na-deny na pala yung huhulihin na lang siya. So, ordered. Ayun. Diba? Yan ang masaklap. Diba? So, sana ay makamit na ng mga biktima ni Kibuloy ang hustisya, kapatid na Gabriel. Yan ang layunin natin sa programa. Kaya nga, ang ating official hashtag, syempre ito, #arrest Apollo Kibuloy, kapatid Kibuloy. na Gabriel. Reaction mo muna doon sa iyong mga napakinggan, kapatid na Gabriel. Yan yung mga panahon na matapang pa talaga si Kibuloy, no?
handang tindigan yung kung ano yung kung saan siya nag-i-stand. Ngayon, iba na yung kaso eh. Dahil ang kalaban ni Kibuloy kasi dito, Kaburnok, unang-una sa lahat, hindi lang isang tao. No? Maraming tao yung kalaban niya dyan. Una, yung mga nagre-reklamo against sa kanya. Pangalawa, yung paghahatol sa kanya ng matuwid ng mga nakaupo sa pwesto, yung mga nasa taas, yung mga nasa korte, yung mga public official na nag-expose against him. So, hindi malaman na ni Kibuloy kung sino yung pwede niyang labanan ng one-on-one dyan. Kasi wala. Sabay-sabay na. Patong-patong na. Kaya hindi umuubra yung technique niya kay Pacquiao. Ngayon, paano ngayon uubra yung pagiging matapang niya ngayon dyan? Puro siya nagtatago tapos nagde-demand pa. Hindi po ganun. Patunayan niya na lang dyan sa punto na yan na isa nga siyang citizen. Ayan. Sabi naman niya, private citizen daw siya. Patunayan niya ngayon bilang citizen ng bansang Pilipinas na sumusunod sa batas ng Pilipinas, magpahuli na siya. Huwag na siya mag-demand pa. Di ba? Oo. At dahil dyan, makikita natin na nalulusaw na yung tapang ni Kibuloy. Takot na. Yung nakaraang, yung huling recording ata niya na napakinggan natin nung nakaraang episode, parang umiiyak na yan eh. Diba? So, yan ang masaklap doon. So, ulitin lang natin, patuloy pa rin tayong nananawagan na arestuhin na yan itong si Apollo Kibuloy, kapatid na Gabriel, di ba? Nagtago pa ng tago eh. Akala mo naman kung magtatago ka at magpapakita ka saglit, parang sa taguan, yung larong taguan, meron kang reward. Hindi. Kahit ano man ang gawin mo, hahanapin ka pa rin ng katarungan. Di ba? Ganon yun, Brother Gabriel. The justice will find you. Ayun. Amen. Okay, sige. So, yan na po muna ang ating episode ngayon. Ano po masasabi ninyo sa episode natin ito? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kayo. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gabo. At kami ang inyong taga-suri. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.